Pinaigting na ng Philippine National Police ang pagbabantay laban sa vote buying ngayong umarangkada na ang panahon ng pangangampanya. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Bilang suporta sa Commission on Elections o COMELEC, kikilos na rin ang Philippine National Police upang labanan ang vote buying lalo't simula na ngayong araw ang pangangampanya para sa mga senador at party list sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, partikular na tututukan ng PNP ay ang pagpapatupad ng money ban 5 araw bago ang halalan. Sa ilalim ng naturang patakaran, kailangang magpaliwanag ng isang individual kung siya ay magbibitbit ng perang nagkakahalaga ng 500,000 pesos o kalahating milyong piso pataas sakaling daraan sa checkpoint. Bagaman hindi naman pinagbabawal, pero sinabi ni Fajardo na bahagi ito ng kanilang pagtitiyak sa lehitimong transaksyong gagamitin ang naturang halaga ng pera at hindi para sa potensyal na pamimili ng boto. Magsasagawa rin ng cyber patrolling ang PNP Anti-Cybercrime Group, katuwang ang mga e-wallet platform para i-monitor ang mga online transaction ng mga kandidato. May mga indicators po, yung mga red flags po na tinatawag po natin na kung sakasakali po na may intercept po tayo o may receive po tayong report na mayroong ganitong kahalaga na pera, may mga nakalagay sa individual na mga sobre, may mga pangalan at may mga intended recipient po yun. Yun po ay isa sa mga red flags na babantayan po natin. Tiniyak naman ng PNP na handa sila sa pag-arangkada ng kaluwag-kanang sorties ngayong araw. Bukod sa mga checkpoint, magdaragdag sila ng sapat na bilang ng mga tauhan, lalo na sa 403 na mga lugar na tinukoy ng COMELEC na kabilang sa areas of concern. Asahan po natin na yung security coverage po natin doon sa mga inaasahan pong influx ng mga national candidates po natin from the National Capital Region down to Visayas and Mindanao po ay nakaredy po yan. At bilang paghahanda nga po ay magdadagdag po tayo ng mga tauhan po natin doon sa mga areas at sa mga engagement areas. Paalala ng PNP sa mga pulis na magmamando ng checkpoint maging magalang sa pagsita sa mga motorista, lalo na tiyak na dodoble ang dadaan sa pagsisimula ng campaign sorties. May apela din naman ang PNP sa mga kandidato at supporters na dadaan sa checkpoint. Respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints at lagi nating sinasabi, bagamat humihingi tayo ng paumanhin dahil nga this would somehow cause some inconvenience on their part and probably some delays, but it is being implemented po para na rin po sa kasiguraduhan at kaligtasan po ng lahat po. Samantala, bago pa man sumapit ang Marso na binigay na deadline ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para buwagin ang mga aktibo at potential PAGs sa bansa, lumutang na sa Police Regional Office 3 ang nag-iisang PAG sa Central Luzon. It is not enough for any private armed groups or potential private armed groups na magpakita in the open sa ating mga kapulisan, kundi we cannot just accept their intention, hook, line, and sinker without their intention na isurrender to mga barel. So napakaraming barel pong sinurrender, pati po mga bala. So this is a good start and we hope na by March 31 po ay gumulong na po yung proseso for the possible delisting and disbanding of these private armed groups. Sa tala ng PNP, bukod sa Ginto Group sa Nueva Ecija, meron ding tig-isang aktibong PAGs sa Negros Oriental sa Region 7 at Sulu sa Region 9. Habang 5 din ang potential PAGs na mula naman sa Region 1, Region 2, Region 4A, Region 8 at BARMM. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.